Napakinggan po ninyo ito kung paano ituring nating nalecturean tuloy ni Congressman Jokno, isa sa mga prosecutor, public prosecutors, itong sinasabi ni Pia Cayetano na 1967 pa raw po na issue, Stonehill versus Jokno nung araw. Ito, pakinggan nyo para maliwanagan kung paano sabihin nating nilampaso at nilecturan ni Jokno ang isang senador judge. Nagsampa sila, Pia Cayetano ito. request sila ng issuance of search warrant. At ang gusto nilang tingnan is books of accounts, financial records, vouchers, receipts, ledgers, etc. And other documents showing all the business transactions. Stonehill and the other petitioners filed a petition before the Supreme Court arguing that the search warrants were general warrants because they did not particularly describe the things to be seized. So, general pa pala yun. Books of accounts, financial records, receipts. General pa pala yun. And the Supreme Court ruled that indeed, general warrants are void. Warrants must be based on probable cause. Nasabi ko na yun, ano? And then the case also adopted the exclusionary rule holding that evidence seized under an unconstitutional warrant is inadmissible. So, I now pose my questions. Applicable po ba ang kaso na ito, Stonehill versus Jokno, as far as the prosecution is concerned, and then also for the defense, applicable? Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Jokno sa konteksto po natin na subpoena ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halongkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito a license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. When we speak of a search warrant, I do agree there should be very specific limitations on how that warrant can be enforced. Pagdating naman po sa subpoena, meron din po yan, but that is not governed by the Constitution. It's governed by Rule 21 of the Rules of Civil Procedure, which basically provide that for a subpoena to be valid, it must be relevant and it must be definite. Ibig po sa relevance ay may kinalaman na may kaugnayan yan sa mga kailangan patunayan ng mga facts. At pagdating naman sa definiteness ay klaro kung anong mga iba't ibang dokumento ang hinihingi. In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. The PIR records, the bank records, and the records of the Anti-Money Laundering Council are relevant to the facts in issue pertaining to the charges of unexplained wealth. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at PIR records po nila. And insofar as definiteness is concerned, we have specified the particular documents that we are requesting, and we have included as well an explanation of why those are important. Kaya sa aming pananaw po ay we have satisfied the requirements for a subpoena do sestecum. Yun, so ang liwanag. Saan kayo ngayon maniniwala? Kay Senator Judge Attorney Pia Cayetano or Congressman Prosecutors Chel Jokno diyan sa isyong yan. Ano ang pagkakaiba? Yung Stonehill at saka Jokno 1967 at higit sa lahat, ano ang pagkakaiba?
ng search warrant at saka ng subpoena. Malinaw na malinaw ang paliwanag. Magkaiba yun. Ang subpoena, pinagre-report ka lang, inuutusan ka lang, ilabas ang mga dokumento ng Vice President. Yan ang utos ng court, ng impeachment court. Ang search warrants naman, iyan naman ay para pasukin mo, puntahan mo yung lugar, hanapin mo kung ano man yung ebidensya at hinahanap mong kailangan sa trial. Yun po yung malaking pagkakaiba. Okay? Ang subpoena, pinagpuproduce ka nung kailangan dokumento. Ang search warrants, maghanap ka ng ebidensya sa loob ng bahay o building. Yun po yun eh. So, binasa-basa pa yung pinagbabasihan 1967 daw na sabi niya matagal na mga bata para yung mga abogado. Totoo naman. Pero, yung argumento ay mukhang malabnaw. Nalikturan tuloy ng prosecutors na si Jokno. Pero alam po ninyo, nangyari yan dahil alam na nitong mga Cayetano at ng minority na meron ng desisyon ang majority. Kasi po malinaw na doon sa caucus na ginawa nila nung Wednesday hindi natapos. Alam na ilang majority ng mga senador pabor sa subpoena at motion na hinihiling ng mga taga-usig o prosecutors. Pinagbigyan lang ng kampo ng majority at ng Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na makapagtanong itong grupo ng oposisyon minority ng Senado lead by Cayetano. Pero dahil nga pinagbigyan sila, ayun, kailang ginawa. Ang problema ay hindi naman umobra dahil magaling at naipaliwanag ni Jokno bilang prosecutors yung kahalagahan ng subpoena at motion na kailang hinihiling. Ayun po yun. So, sabi ko sa inyo, maraming malalaman tayo rito eh. Sino ang magaling at sino ang papaniwalaan, sino ang kapanipaniwala at hindi sa ongoing trial. Kaya mag-abang tayo. Kaya lang ho, kuminsan parang boring na kapag paulit-ulit na lang na nagpapalitan lang yung 2-3 senador nagtatanong. Buti pa yung ibang senador hindi na nagtatanong para hindi na humaba at sila'y nag-aaral habang nakaupo at nakikinig doon sa presentation ng magkabilang panig, prosecution at depensa. Mas okay yun. Makakapagde-decide ka ng tama base sa iyong pagsusurit pag-aaral kaysa sa magde-decide ka ng tama o mali o pabor o hindi sa impeachment, pero ang pagbabasihan mo yung ingay mo sa trial, pero halatang halata naman ng taong bayan kung ano ang kanyang pinupunto. Halatang pabor o hindi sa impeachment against Sara Duterte. Ayun yun eh. So, di ba may kasabihang, buti pa yung tahimik pag nagdesisyon, may laman. Kahit sa maingay from day one, pag nagdesisyon, baka sablay. Ganun ba? Please like and share, subscribe and follow.